Good news! 10,000 pesos na subsidy para sa mga nanganganib mag-drop out sa college. Alamin kung paano makakuha. Magandang balita yan, ano? May dagdag na pag-asa ang mga estudyanteng nanganganib mag-drop out dahil sa kakulangan sa pera at iba pang problemang kinakaharap sa buhay. Sa ilalim ng 2026 Revised Guidelines para sa mga college education subsidy, maaaring makatanggap ang isang beses na 10,000 pesos subsidy ang mga kwalipikadong college students na nanganganib huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera o iba pang mabibigat na sitwasyon sa buhay. Sila ay tinatawag na Student at Risk of Dropping Out o SARTO. Ayon sa bagong alituntunin, layunin ng programa na tulungan ang mga tumatanggap ng Tertiary Education Subsidy o TES na nanganganib huminto sa pag-aaral dahil sa matinding kakulangan sa pera o mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay. Isipin mo naman, nasa first year ka o kaya second year o third year o fourth year college ka na at malapit mo nang maabot ang iyong pangarap. Pero bigla ka na lang mapipilitang huminto sa pag-aaral dahil wala ka ng pambayad sa tuition fee, pamasahe, renta sa boarding house at mga kailangan sa school gaya ng projects at iba pang mga gastusin. So upang matulungan ng mga estudyante na nanganganib huminto sa kolehiyo, magbibigay ang pamahalaan ng one-time o isang beses na 10,000 subsidy para sa mga kwalipikadong estudyante. So sino ang mga pwede makatanggap ito? Una, yung mga naapektuhan ng kalamidad o kaya ay pandemya, biglaang krisis sa ekonomiya, pagkawala ng pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya, pagkawala ng breadwinner ng pamilya, at iba pang sitwasyon upang hindi na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. So paano naman tayo mag-a-apply sa Student at Risk of Dropping Out o SARDO? Una, makipag-ugnayan sa school office, student affairs office o kaya ay sa Unipass coordinator ng inyong paaralan at ipaalam na nais mong mag-apply bilang SARDO. Ang Unipass ay nangangahulugan na Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Susunod ay ihanda at isumite ang mga kinakailangan dokumento. Depende po yan sa dahilan ng inyong pag-a-apply at maaaring hilingin ang mga sumusunod. Una, Certificate of Proof of Enrollment. Susunod, sulat o application form mula sa paaralan. Mga dokumento na nagpapatunay ng inyong sitwasyon katulad ng death certificate ng magulang, medical certificate o hospital records, barangay certificate, certificate of indigency, o kaya ay police o disaster report kung naapektuhan ng kalamidad at iba pang mga insidente. So number 3, susuriin ng paaralan, ng inyong paaralan at ng Unipass ang inyong application upang matiyak na ikaw ay kwalipikado bilang student at risk. So number 4, kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon at may available na pondo, maaari kang makatanggap ng one-time na 10,000 subsidy. Ang pag-aproba ay hindi automatiko at nakabatay pa rin yan sa pagsusuri at availability ng pondo. Para sa opisyal na impormasyon at kumpletong mga guidelines, maaari mong bisitahin ang 2026 Revised TES Guidelines. At yan po ang kanilang official website at nandyan po yung link sa ilalim. At ang Unipass Tertiary Education Subsidy o TES, andyan din po ang link sa ilalim.